Yes, once again mga minamahal, tayo pinagpanya na makinig sa banal na salita. Kaya Brother Lauro Buduso na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipid at walang sariling magpaliwanag. Sa gabing ito, ating pong pag-usapan na patungkol sa once you save, always save forever. Ito ay part 2 na, no? Kasi may part 3 ito eh. Kasi mahabang usapan ito, no? Na patungkol sa banal na kasulatan. Kaya ito'y part 3 na, no? Ng once you save, always save forever. Na wala kang gawin. Once na ligtas ka na forever. Yan. Walang ganun, no? Kaya ating basahin itong mga rason, no? Tignan natin ito. At huwag naman kayong magalit, no? Kundi inyo rin pagbulay-bulayin. No? Kasi itong mga binabasa natin patungkol ito sa mga apostol, eh. Sa mga apostol. Kaya ito ang mga basihan sa Efeso chapter 2 verse 8-9. Yan, palagi ko itong marinig, eh. Basahin muna natin ito, no? Sa Efeso chapter 2 8-9. Tapos diretso sa 10. Para malaman mo kung mayroon talagang gawin o wala. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Yan, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Pero makita mo ito sa 10. Sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Hindi pala sa gawa. No, kasi marami namang may mga gawa. Kahit masamang tao, pwede makagawa eh. Pwede siyang makatulong. Yan, kahit mga masamang tao. Yan, kaya hindi dapat yung gawa lang, kundi mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan. Kaya sabi sa 9, ulitin ko. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Yan, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Bakit? Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya pala hindi sa gawa, kundi sa mabubuting gawa. No? Kasi kahit na masamang tao ay makagawa rin ng mga tulong. O kaya ay makagagawa din siya ng mga gawa. Pero hindi mabuti. Yan, gusto ng Panginoon, mabuting gawa. Yan. Kaya hindi ito eh. Sa John 10:28. Ito pa, no? Ito yung mga basihan eh. Na hindi maligtas ka, hindi sa iyong gawa. Eh, hatulan ka sa iyong mga gawa. Yan, John 10:28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Yan. Yang sabi rito, ito yung mga basihan, no? Sa 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Pero dito mo sa 32, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Yan. Kaya gusto ng Panginoon mabubuting gawa. Yan. Dapat talaga mabubuting gawa. Yan. Kasi sabi na, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo.
Yan, ganun din sa atin. Yan, gusto ng Panginoon ay mabubuting gawa. Kasi pag panampalataya na walang gawa ay baog. Yon, patay yon. Kaya dapat kalakip yun ng gawa ang iyong pananampalataya. Kasi binasa na natin yung part 1 na mahiwalay ka talaga, no? Kahit na mga apostol na yon, Apostol Pablo, Apostol Pedro, Satanas. Yan. Kaya may gagawin ka talaga. Ayun. Ano pa? Sa John 3:16. Sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. 18. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak. Yun, 36. Maludagdag sa 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay suma sa kanya. Yan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima, yan, hindi ka sumusunod sa utos, na may gagawin ka talaga, na may susundin ka, hindi lang yung manampalataya ka. Na ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay suma sa kanya. Ayan. Kaya may gagawin ka talaga sa iyong kaligtasan. Hindi lang yung manampalataya ka, ligtas ka na. At hindi lang yung once to save. Dapat magpatuloy-tuloy yun. Dapat magpatuloy yun sa paggawa ng mabuti. Magpatuloy ka sa pagpakikinig ng ang banal na salita para di matuto ka rin. Yun. Hindi yung hindi mo ito mapakinggan at makinig ka rin sa iba. Yan, Kaya patuloy sa pagpakikinig ng mga aral ng Panginoon. Yan. Mabasa tayo sa Santiago, sa James chapter 1. Chapter 1, verse 14-15. Pagpatuloy natin ng aral natin, na ito ay part 2 na, ng once to save forever. Yan. Sa Santiago chapter 1, verse 14-15. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy, ang kahalayan kung maipaglihi ay nanganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Yun, kung halimbawa ligtas ka na, nandyan ka na sa tamang church, nandyan ka na, ligtas ka na. Kaya ang sabi rito, kundi ang bawat tao ay natutukso. Yun. Pagka nahihila ng sariling masamang pita, ay nahikayat. Kung magkagayoy, ang kahalayan, kung may paglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Yun. Kaya wag mo sabihin na pagligtas ka na forever. Kaya nga wag kang magpatukso, Sabi kasi rito, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita ay nahihikayat. Yan. At kung magayoy ang kahalayan, kung may paglihi ay nanganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan.
Kahit huwag mo sabihin na ligtas ka na, sure ka na. Ligtas ka na forever. Na kahit na sabi rito ay manggagayoy ang kahalayan kung may paglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Kaya sabihin pa rin sa iyo, kahit na masama na yung ginagawa mo, sabihin pa rin yung ligtas ka. Hindi gayon. Sa Hebreo chapter 10, verse 26, lundag sa 38 to 39. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa panampalataya, at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsibalik sa kapamakan, kundi doon sa mga may panampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Yan. Kaya may gagawin ka talaga, no? Kaya sabi dito sa 26, sapagkat kung ating sinasandya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kaya may gagawin talaga tayo, hindi yung manampalataya ka lang, ligtas ka na. Yan, may gagawin ka talaga. Kasi pag magpatuloy ka doon sa iyong kasalanan at sabihin, ligtas ka pa niya, ligtas pa naman ako eh. Sure na ako, ligtas na ako. Kaya kahit magpatuloy pa siya sa kanyang kasalanan, ang kanyang panampalataya na ligtas siya forever. O ay nakasave na siya. Yan, walang gayon, no? Kaya sa 2 Corinthians 13:2. Sinabi ko na nang una at muling aking pinagpapauna, gaya ng ako'y naharap ng ikalawa, gayon din ngayon na ako'y wala sa harapan sa mga nagkasala ng una at sa mga iba pa, na kung ako'y pumariyang muli ay hindi ko na patatawarin. Yan, no? Kasi pag sinasadya mo talaga magkakasala ka, no? Kaya sinabi rito, sinabi ko ng una at muling aking ipinagpapauna, gaya ng ako'y naharap ng ikalawa. Ngayon din ngayon na ako'y wala sa harapan sa mga nagkasala ng una at sa mga iba pa, na kung ako'y pumariyang muli ay hindi ko na patatawarin. Ayan. Kaya sabi nung kanina, sa binasa natin, pag sinasadya mo na, ayun, yung kasalanan na yung ginagawa, kabangisan ng apoy. Sa Efeso 1:13, nasa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ibanghilyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ayan.
Kaya ang sabi nasa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Kaya salamat sa Panginoon na ang sabi rito, nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Yan. Kaya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Salamat dito sa Panginoon na tayo po'y nag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Sa John 20:22. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanya'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Yan. Kaya sa mga nakapakinig ng mga salita ng Panginoon, no? Kaya kung ikay pinili ng Panginoon, ikay may tatak, no? Ng Espiritu Santo kung iyong napakinggan ang mga aral ng Panginoon. At ingatan mo sa iyong puso't isip, no? Ang ating mga pinag-aralan. No? Pero kung mapakinig ka rin sa iba at iyong hambing-hambingin, no? Ang mga salita ng Panginoon. Sa Luke chapter 8 verse 21. Luke chapter 8 verse 21. Datapwat siya ay sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sa Luke chapter 8 verse 21. Datapwat siya ay sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Yan. Kaya may gagawin ka talaga, no? Hindi pwedeng wala kang may gagawin. No? Ligtas ka na forever tapos wala kang gagawin. Ano ba namang mga turo yan, no? Kaya ang sabi rito, sa 20, bisa natin sa 20. Hindi niya sa 19, no? At nagsiparoon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid. At sila'y hindi nangakalapit sa kanya dahil sa karamihang ng tao. At may nagsabi sa kanya, may nagsabi kay Jesus, no? Kasi yung mama niya at saka yung mga kapatid niya. At nakakatayo sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid. At ibig nilang makita ka. Tatapos siya'y sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Dapat gagawin mo talaga yun. No? Gagawin mo talaga, hindi yung wala kang may gagawin. Manampalataya ka lamang, ligtas ka na. Kaya yung sabi rito, datapot siya ay sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Ginagawa. Yun. May gagawin ka talaga. Sa Episo 2:9. Yan. Kasi nabasa na natin ito, no? Sa Revelation. Basahin natin sa 12. Lugag sa 12. Sa 11:12. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. At ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang masumpungang kalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Yan, hindi naman sa manampalataya doon katulan
no? Sa kanilang mga gawa. Ayun. Kaya diyan tayo hatulan sa ating gawa. Huwag mo sabihin na sa pananampalataya lamang, no? Once you save, save forever. Hindi ganun, no? Kaya may gagawin ka talaga. Yan. At saka hindi pwedeng gano'n, no? Na once you save, save ka forever. Yan. Kasing tao, kahit gumagawa ng kasamaan, sabihin niya, ligtas naman ako eh. Kaya okay lang. Hindi siya takot gumawa ng kasamaan. Bakit? Kasi isip niya, yun ang turo sa kanya eh. Yan. Kaya mula ng part 1 hanggang part 2, may gagawin ka, no? Sa part 1, mahiwalay ka. Masumpa ka, mahiwalay ka, masumpa ka. Yun palaging binabasa natin doon eh. At na ngayon naman, may gagawin talaga tayo. Kasi dyan tayo tulan. Huwag mo sabihin kahit masama na yung ginagawa mo, sabihin mo, ligtas ka pa rin. Yan, hindi ganun, no? Kaya, bigyan natin ng konklusyon, no? Ito, konklusyon. Kaya saan kaya tayo hatulan, no? Sa pananampalataya lamang? Ayan. Kaya, kababasa lang natin sa Revelation, no? Sa Revelation, chapter 20 verse, diretso natin sa 13 to 15. 13 to 15. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Yun, dyan tayo hatulan eh, sa ating mga gawa. Kaya kung itinuro sa iyo na once you save, save forever, matigas talagang ulo mo at damdamin mo. Dahil yun ang iniisip mo eh. Kahit ano pang gawin ko, kahit ano pang gawin mo, ligtas ka na. Yan. Kaya hindi ganun, no? Kaya pag yan talagang ituro sa tao, maging matigas talagang damdamin niya yan. No? Maging matigas ang damdamin ng tao kapag yun ang kanyang yun ang itinuro sa kanya. Kasi iniisip niya, ligtas pa rin ako kahit ano palang gagawin ko. Yan, hindi ka maging maligtas dyan. Mapahamak ka talaga dyan, no? Kasi wala naman yun eh. May gagawin ka talaga. Yan, kaya hatulan ayon sa gawa. Yan, no? Sa pananampalataya naman, ayon sa pananampalataya. Yan, ayon sa salita, no? Kasi ang pananampalataya galing naman yun sa salita eh. Ayun, basahin natin. So, basahin na lang natin, no? Sa Roma 10:17. Kaya nga, ang paniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Yan. Kaya nga, ang paniwala nanggaling sa pakikinig, at ang pakikinig sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kaya yun, no? Kaya ka nga sumampalataya dahil pakinggan mo. Yan. Kasi pag hindi ka sumasampalataya, sa John 3:18, sa John 3:18, katulad ng mga atheist, kaya dito pa lang may hatol na sila dito eh. Kasi hindi naman sila niwala eh. Hindi katulad kay Judas, dati siya manampalataya, kaya mayroon topic tayo dyan, no? Judas Iscariot. Tignan mo na lang doon, no? Kaya sa John 3:18, ibang kaso naman ito eh. Hindi natin ito hinatulan, kundi ang Diyos ang nagbasa lang ako rito, no? Ang sabi rito, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Yan, kung sumasampalataya ka. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Yan, kaya may hatol ka na, no? Kung hindi ka sumasampalataya. At ang mga salita, kaya tayo nag-aral,
No? Sa John 12. Sa John 12. 48. 48, 49. Ang nagtakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga panalita, ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya hatol sa huling araw. Yan. Kaya ang mga salita ng Panginoon ay siyang hatol sa huling araw. No? Sapagkat ako'y hindi nagsalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Kaya ang sabi dito sa 48, ang nagtakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga panalita ay mayroong isang hatol sa kanya. Yan. Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya yahatol sa huling araw. Kaya pag hindi ka niwala sa ating mga binabasa rito ng mga aral, yan ang ihatol sa atin sa huling araw. Yan. Kaya kung ano man ating mga pinag-aralan dito na ating binabasa yan, kahit labag pa sa kalooban mo yan, no? Kahit magalit ka pa, kahit ano bang gagawin mo, tanggapin talaga natin yan ng may pag-ibig sa katotohanan. No? Kahit masakit, no? Kasi wala tayong magagawa laban sa katotohanan. No? Yun nga ang konklusyon, no? Na hatulan tayo sa ating gawa. No? Kung hindi ka nampalataya, diyan ka rin hatulan. At ang salita ng Panginoon ay siyang hatol sa iyo sa huling araw. Kaya nga ating itong pinag-aralan mabuti ang salita ng Panginoon, no? Na walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Kaya salamat sa Panginoon, no? At wala dito ang aking partner, kaya wala ang kanta na no? Kaya salamat sa Panginoon. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, nagsabi, God bless everyone, God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us.